Biyernes, ikalabintatlo ng Marso, 2026. Sa gitna ng digmaan, nagpakita sa publiko ang pinakamakapangyarihang lalaki sa Iran. Pumunta siya sa araw ng Al-Quds, isang taon ng Martsa bilang suporta sa mga Palestino na ipinalabas ng live na may mga kamera mula sa buong mundo na nakatutok sa kanya. Isang malinaw na pahayag na hindi natatakot ang Iran na sila ay matatag pa rin. Pero ang hindi niya alam ay sa mismong araw na yon, nagpatong ang Estados Unidos ng $10 milyong na pabuya sa ulo niya. Isipin mo yan sandali. Ito ang parehong tao na nagbibigay ng mga panayam sa ganap na kadiliman, walang bintana, walang detalye, walang kahit ano na maaaring magbunyag kung nasaan siya. Ganon katindi ang paranoia niya. At kahit ganon, isang pagkakamali lang ang naging sapat. 4 na araw pagkatapos, inihayag ng Israel na patay na si Ali Larijani. At ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano nila ginawa ito at kung bakit ang mukhang bigmaan na tumagal lang ng ilang araw ay, sa totoo lang, mga dekada ng pagpaplano na isa sa katuparan ng real time. Bago ko pag-usapan kung paano siya namatay, kailangan mong maintindihan kung sino ang taong ito dahil kung hindi mo maintindihan kung gaano kalaki ang nangyari. Noong ika-28 ng Pebrero 2026, naglunsad ng magkasanib na atake ang Estados Unidos at Iran. At sa unang araw ng digmaang iyon, pinatay nila si Ali Khamenei, ang pinakamataas na pinuno ng Iran, ang lalaking namuno sa bansa ng halos 40 taon. Ngayon, isipin mo ang kaguluhang dulot nito. Para itong pagpatay sa presidente, general ng hukbong sandatahan at papa ng sabay-sabay, lahat sa isang tao sa gitna ng kaguluhan. Kailangan ng Iran ng isang taong papalit at ang taong yon ay si Ali Larijani. Hindi basta-basta ang pangalan ni Larijani. Ilang dekada siyang nasa sentro ng kapangyarihan sa Iran, naging presidente ng parlamento ng 12 taon at naging pangunahing negosyador ng Iran sa usaping nuklear sa kanluran. Ibig sabihin, siyang umuupo sa mesa kasama ang mga Amerikano at Europeo para pag-usapan ang programang nuklear. At kamakailan lang, siyang kalihim ng National Security Council. Sa madaling salita, siya ang lalaking nagko-coordinate ng lahat ng desisyon tungkol sa digmaan. Nang namatay si Khamenei, si Larijani ang naging taong tunay na namumuno sa Iran, kumukontrol sa hukbong sandatahan, intelligence at mga desisyon kung hanggang saan aabot ang digmaan. Alam ito ng Israel at alam niyang alam ito ng Israel, kaya ganon ang paranoia, kaya madilim ang mga panayam, kaya siya nagtatago. At ito ay nagbubunsod ng isang tanong na hindi pa kayang sagutin ng kahit sinong analista. Ano ang mangyayari kapag tuluyang nawasak ang pamunuan ng isang bansang armado? Sige, darating tayo dyan. Pero una, kailangan mong maintindihan ang plano para maintindihan kung paano napatay si Larijani. Dapat mong maintindihan ang ginagawa ng Israel sa loob ng 18 araw bago ito dahil hindi ito aksidente kundi plano. Sa unang araw, pinatay ng Israel si Khamenei, ang pinakamataas na pinuno, tinanggal ang ulo ng rehimen. Mula ikalawa hanggang ikalabintatlong araw, Ginugol ng Israel ang 2 linggo sa sistematikong pagsira sa kakayahang militar ng Iran, mga base ng misail, mga pasilidad ng hukbong dagat at infrastruktura. Ang layunin ay simple, huwag hayaang makadanti ang Iran ng buong lakas habang isinasagawa ang tunay na operasyon. Kinabukasan, pinatay ng Israel si Larijani na siyang pumalit sa pamumuno. ang pangalawang ulo. Hindi ito aksidente, sunod-sunod itong nangyari. Ang Israel ay sumusunod sa isang malinaw na doktrina, patumbahin ang pamunuan ng Iran sa sistematikong paraan, isa-isang pinapatay ang mga lalaking may kakayahang gumawa ng mga desisyon. Kung walang pamunuan, hindi gagana ang isang hukbo. Hindi mahalaga kung ilan ang mga misil mo, kung wala namang magpapasya kung kailan at paano ito gagamitin. At ang ministro ng depensa ng Israel, Israel Katz, ay sinabi ito ng direkta, walang paligoy-ligoy. Ang mga lider ng rehimen ay pinapatay at ang kanilang mga kakayahan ay winawasak. Ngayon, narito na ang pinakakamanghamanghang bahagi ng buong kwentong ito.
At malamang dito, wala nang ibang channel na magsasabi sa'yo ng ganitong antas ng detalye. Paranoiko si Larijani dahil sa magandang dahilan. Alam niya na may mga espiya ng Amerika at Israel na nagkalat sa Iran. Alam niya na siya ang target na numero 1. Kaya, ginagawa niya ang lahat ng tama. Tinatago niya ang kanyang muka, tinatago ang kanyang boses, tinatago ang kanyang kinaroroonan. Pero nagkamali siya. Noong 13 ng Marso, lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan para dumalo sa rally ng Araw ng Al-Quds. Desisyong pampulitika ito, ipakita sa mundo na matatag ang Iran at hindi tumakas ang kanilang liderato. Isang pahayag ng lakas na epektibo habang siya ay nasa rally. Hindi aatakehin ng Estados Unidos at Israel ang isang leader sa gitna ng maraming sibilyan. Alam niya yon, kaya nagpakita siya, kumaway sa mga kamera at nagtalumpati. Ang hindi niya alam, habang kumakaway siya sa mga kamera at iniisip na ligtas siya, nagtatrabaho na ang intelligence ng Israel. Bawat kilos niya ay naitatala, bawat posibleng ruta ay minamapa. Ang rally na ginamit niya bilang propaganda ay naging simula ng sarili niyang bitag. Ang problema ay hindi ang pagpunta sa rally, ang problema ay ang daan pauwi. Ayon sa mga ulat mula sa mga source na seguridad na binanggit ng Israeli media na hindi pa nakukumpirma na malalaking ahensya, gumamit ang Israel ng dalawang bagay para matunton si Larijani. Ang una ay advanced na electronic warfare. Ayon sa mga ulat na ito, nilikha umano ng Israel ang tinatawag na dead zone sa Iranian radar. Binulag nila ng Iran sa isang particular na lugar nang hindi ito namalayan ng mga Iranian ang kanilang defense system. Ipinapakita na malinis ang kalangitan, pero hindi naman talaga. Ang pangalawa ay ang pagtap sa mga komunikasyon ni Larijani. Ayon pa rin sa parehong mga source, gumagamit siya ng mga encrypted na communication network, parang isang ultra-secure na WhatsApp. Nakapasok daw ang Israel sa mga komunikasyong yon at nagsimulang magpakalat ng maling impormasyon tungkol sa antas ng banta sa reyon. Si Larijani at ang kanyang mga security ay nakatanggap ng senyales na malinis ang daraanan na walang panganib. Sa likod ng operasyong nito ay ang Unit 8200, ang Division ng Intelligence at Elektronikong Paniniktik ng Hukbong Sandatahan ng Israel. Isipin mo ito bilang Israeli equivalent ng NSA ng Amerika, pero mas nakatutok, mas mabilis at may kasaysayan ng mga operasyon na kayang takutin ang kahit anong bansa sa mundo. Ito ang pinakamalaking unit ng Hukbong Sandatahan ng Israel. Isang dating komandante na naglingkod ng 33 taon sa unit na ito ang mahusay na naglarawan dito na nagsabing walang makabuluhang operasyon ng Mossad o ng alinmang ahensya ng intelligence ng Israel na hindi kasali ang Unit 8200. 70% ng lahat ng intelihensya ng Israel ay nagmumula rito. At alam mo ba kung ano ang mas kahanga-hanga? Ang teknik na ito ng pagtatanim ng maling impormasyon sa komunikasyon ng kalaban ay hindi lang ngayon na imbento. Ginamit na ng Unit 8200 ang eksaktong parang ito ilang taon nang nakalipas nang lumika sila ng isang virus na tinawag na Stuxnet na tahimik na sumalakay sa mga makinang kumokontrol sa mga nuclear centrifuge ng Iran sa Natanz. Ang mga centrifuges na yon ay umiikot ng libu-libong beses kada minuto para payamanin ang uranium. Sinimulan ng virus na pabilisin at pabagalin ang mga makinang yon sa hindi regular na paraan na nagdulot ng pagkasira ng mga ito sa loob. Habang ipinapakita ng mga screen ng mga Iranianong tekniko na maayos ang lahat ng operasyon, nagpatuloy sila sa kanilang trabaho ng normal. Hindi nila namalayan ang nangyayari hanggang sa biglang tumigil sa paggana ang daan-daang makina. Nalaman lang nila ang pag-atake ng huli na ang lahat. Ginamit ng Israel ang parehong prinsipyo laban kay Larijani. Pinaniwala nila ang kalaban na ligtas siya habang nakasara na pala ang bitag. Kaya pumunta sila sa taguan ng kumpiyansa at doon naghahanap ang pag-atake. Sa lihim na taguan kung saan siya nagtatago sa paligid ng Tehran, si Larijani ay tinamaan.
Kasama niya, namatay ang kanyang anak na si Morteza Larijani at ang hepe ng kanyang opisina, pati na rin ang ilang mga gwardya. Pero hindi lang si Larijani ang target noong gabing iyon. Sa parehong operasyon, iniligpit ng Israel si General Gholam Reza Soleimani, ang komandante ng puwersang Basij na may tuturing na pulisya politikal ng rehimen. Siya ang taong responsabal sa pagsupil ng mga protesta sa loob ng Iran gamit ang karahasan, mas na pag-aresto at puwersa laban sa mga sibilyan. May mahalagang tactical na detalye rito. Wala sa punong himpilan si Soleimani, kundi nasa pansamantalang himpilan lang, isang tolda. Siya at ang kanyang pangalawa ay pinagbawalan na gumamit ng anumang permanenteng lugar. Ang dahilan? Alam nila na ang mga permanenteng lugar ay madaling tamaan, kaya kinailangan nilang mag-improvise. Hindi rin ito nakatulong. 2 target, 2 pag-atake sa isang gabi na isinagawa ng may surgical precision. Ngayon, narito ang pinakamatinding kabalintunaan ng kwentong ito. Ilang araw bago siya mamatay, nagbigay ng panayam si General Soleimani kung saan sinabi niya na sigurado siya na kaya lang lumaban ng Israel ng 10 araw at pagkatapos noon mananalo na ang Iran. Napatay siya sa ika-18 araw ng digmaan matapos ang pag-atake sa Larijani. May ginawa ang Israel na ganap na nagpabago sa takbo ng laban. Inanunsyo ng Ministro ng Depensa Israel Katz na pinayagan na ang hukbong sandatahan ng Israel na eliminahin ang sinumang opisyal ng Iran kahit hindi na kailangan ng karagdagang pahintulot. Sa totoo lang, iisa lang ang kondisyon. Dapat kumpirmado ang target at handa na ang plano para isagawa ito. Sa praktika, ibig sabihin nito ay kahit sinong leader ng Iran na makita sa radar ng Israel ay maaring eliminahin agad ng walang burokrasya at hindi na kailangan maghintay ng pagpupulong ng gabinete. At sa mismong araw na inanunsyo ito, napatay din ang Ministro ng Intelligence ng Iran. Hindi lang basta tumutugon ng Israel, kundi sistematiko at mabilis itong nanganggaso. At dito na nagiging mas komplikado at mas nakakabahala ang kwento dahil ang susunod na mangyayari ay isang bagay na halos walang nag-uusap tungkol dito. Tingnan mo, halos lahat ay nagdiwang sa pagkamatay ni Larijani bilang isang estratehikong tagumpay ng Israel. Sa usaping militar, totoo naman yon. Kapag niligpit mo ang taong namumuno sa kalaban, pinahihina mo ang kalaban. May bahagi pa ng kwentong ito na bihira lang ikwento. Si Larijani ay hindi lang komandante ng digmaan. Siya lang ang tanging lalaki sa Iran na kayang gawin ang 2 bagay sabay. Kumikilos siya sa rehimen, nakikipag-usap sa mga general, gumagawa ng desisyong militar at kaya ring makipagnegosasyon sa kanluran. Siya ang naging nuclear negotiator ng Iran. Kilala niya ang mga diplomat ng Amerika at Europa. Alam niya kung paano magsalita gamit ang wika ng internasyonal na diplomasya. Sa madaling salita, siya lang ang tanging posibleng paraan para matapos ang digmaan na ito sa pamamagitan ng negosasyon. Mahusay na inilarawan ng isang dating embahador ng Jordan sa US, si Larijani. Mukhang siya lang ang tanging tao na kayang kausapin ng internasyonal na komunidad. Sa pagkamatay niya, mahirap na ngayong malaman kung sino kakausapin sa revolusyonaryong gwardya. Ang ibig sabihin nito, sa madaling salita, ay maaring pinatay ng Israel gamit ang puwersang militar ang nag-iisang tao na maaring magtapos ng digmaan sa pamamagitan ng diplomasya. Alam mo ba ang ibig sabihin nito para sa Iran? Isipin mo. Si Ali Khamenei ay napatay sa unang araw, ang pinakamataas na pinuno sa halos 40 taon. Si Ali Larijani napatay makalipas ang 17 araw. Napatay rin sa parehong araw ng pagkamatay ni Larijani ang ministro ng intelligence na pumalit kay Khamenei. At ang bagong pinakamataas na pinuno, si Mojtaba Khamenei, anak ng ngauna, na mabilis na inihalal matapos mamatay ang kanyang ama, ay basta na lang nawala, hindi nagpapakita sa publiko, hindi nagbibigay ng panayam, at walang nakakaalam kung nasaan talaga siya. Si Pangulong Trump mismo nagsabi kahit walang ipinakitang ebidensya na narinig niyang patay na si Mujtaba. Isipin mo ang ibig sabihin nito sa aktual na sitwasyon. Ang Iran ay may isa sa pinakamalalaking arsenal ng misil sa gitnang silangan.
May enriched uranium nakatago sa mga underground bunker at may mga puwersang militar na nakakalat sa buong reyon. Kaya nilang isara ang kipot ng Hormuz, ang lagusan kung saan dumadaan ang 20% ng lahat ng langis sa mundo. Maaring pinamumunuan ang bansang ito ng multo o mas masahol nang wala ni isang tao. 18 araw na isinagawa ng Israel ang isang napakalinaw na estratehiya, sistematikong alisin ang sinumang may kakayahang gumawa ng desisyon sa Iran. At gumagana ito kahit sa papel lang. Pero naalala mo ba ang tanong na tinanong ko sa simula? Ano ang mangyayari kapag tuluyan mong winasak ang pamunuan ng isang bansas may armas? Kapag wala nang natitirang may sapat na otoridad para magsabi, tigilan nyo na ang pagbaril. Sino ang pipigil sa mga misil? Sino ang magpapasya na makipag-usap? Sino ang magdedesisyon kung bubuksan o isasara ang kipot ng Hormuz? Ang isang rehimeng walang lider ay hindi nangangahulugang tipigil. Minsan, mas nagiging delikado pa dahil bawat general, bawat commander sa rehiyon ay kumikilos na sa sarili nilang kagustuhan, walang koordinasyon, walang kontrol. Sinisira ng Israel ang ulo pero nakatayo pa rin ang katawan, armado at lalong nawawalan ng taong kumokontrol sa mga ginagawa nito. Makikita mo, hindi lang ito basta digmaan na ikalabinsiyam na araw na ngayon, kundi isang operasyong dekada ng binilang at nayo'y nagaganap na. Hindi basta nagising ang Israel noong Pebrero 2026 at biglang nagdesisyong kumilos. Alam nila ng eksakto kung sino ang papatayin, sa anong pagkakasunod-sunod at kung paano. Bawat pangalan sa listahan, bawat taguan na natunton. Ito ang resulta ng mga taon ng intelihensya, tiyaga at masusing pagpaplano. Ang tanong ngayon ay hindi kung mananalo ba ang Israel, kundi ano ang mangyayari pagkatapos kapag naalis mo na ang lahat ng liderato ng kalaban, sino pa ang matitira para pumirma ng kapayapaan? Ngayon, gusto kong malaman ang opinion mo. Naniniwala ka ba na kayang mag-organisa muli ang Iran kahit walang malinaw na liderato o ito na ang simula ng katapusan ng rehimen? Ikwento ang iniisip mo sa komento. Kung napaisip ka ng video, ibahagi ito sa kakilalang kailangang maintindihan ang sitwasyon sa gitnang silangan. Mag-subscribe sa channel para updated ka sa mga susunod na kabanata ng Bigmaan. Hanggang sa next video!